Mga kababayan, welcome back po. Meron po akong i-share sa inyo. Ito po yung pinaka-latest na interview kay Chairman Garcia ng COMELEC. Panoorin po ninyo at atin pong pag-usapan ito. No? Quick update po natin tungkol sa BSKE. Tuloy pa rin po yung paghahanda ng komisyon sapagkat napakahirap pong ipagbakasakali dahil nga po sa nung nakaraang linggo pa lamang ito na itaas sa opisina ng ating Pangulo, ng ating Kongreso, and therefore naghihintay po ng aksyon. May binanggit siya dito na nung nakaraang linggo pa lang ito na itaas sa opisina or sa Malacanang yung ratified bill or yung kopya mismo, yung enrolled bill. Ang tinutukoy po dito yung mismong hard copy na pipirmahan. So last week, papaliwanag lang natin. Kasi kung pag-usapan natin po yung lapse into law, isang linggo na nakalipas, so meron pa pong 3 linggo para mag-lapse into law ito. Depende lang kung, kasi pag sa gobyerno, hindi po kasi kasama dyan yung mga weekend, pati holiday. Sabihin natin 30 working calendar days. So, aabutin ito ng mga, siyempre, August kung sa isang buwan, bago magkatapusan ng Agosto. Kung 30 working calendar days. Magiging, ibig sabihin, lalampasan kasi yung kanyang zona kung ang pag-uusapan nga natin ay lapse into law. Diba? Pag nag-lapse into law nga po yan, ibig sabihin, magiging ganap na batas yung kanilang enrolled bill. Kaya dapat sa punto pong ito, kung talagang gusto nilang ituloy or kahit sa personal na kagustuhan ng Pangulo na matutuloy ang BSKE itong December 1, 2025, dapat meron po siyang gagawin. So, dapat meron pong desisyon na. Kasi nag-aantay din yung COMELEC at nag-aantay din po kayo. So, dapat desisyonan. Ano ba dapat desisyonan? Siyempre, bito. Yun lamang po ang magiging kanyang desisyon. Ibibito na itong panukalang batas natin. Kasi kung lapse into law, kabaliktaran yun, matutuloy sa November 2, 2026. Tuloy lang natin yung interview. Maiksi lang naman ito ng ating Pangulo. At kung sakali pong ito'y mapirmahan ng ating Pangulo, maaari pong maging batas, pero wala rin pong makakapigil sa isang registered voter na mag-question ito sa kataas-taasang hukuman. Mahirap po na sa bandang huli kami po ang malalagay sa... Ayun, meron siya binanggit na kung mapipirma, alam nyo naman na yan, siyempre, November 2 yan. Kung hindi, dapat dito. At meron din siya binanggit dito na isang botante na magtataas sa kataas-taasang hukuman. Ibig sabihin yung magpipetisyon. Alam nyo na kung sinong tinutukoy dito. Si Atty. Macalintal yun. Diba? Possible. Na kung halimbawa pinirmahan, magpipetisyon daw si Atty. Macalintal dito para hadlangan. Diba yung kanyang pagpirma? Kasi gusto nga ay ituloy. Gusto ang pinaglalaban ni Atty. Macalintal dito ay ituloy nga yung nasa ruling. Tuloy na natin itong kanyang interview. Alanganin at yung eleksyon natin baka po kasi magtuloy dahil po sa mga pangyayari yan. May posibilidad din, halimbawa, mamurot na biglang ma-veto ito ng ating Pangulo, yung panukalang batas, and therefore magtutuloy-tuloy po ang halalan natin sa December 1. Kung kaya po lahat na ng paghahanda ay tinuloy na rin namin kung bakit naman meron tayo sa August 1 to 10 na registration of voters. Minarapat po namin mag-schedule ng registration of voters. Nabanggit po yung voter registration, di ba naurong na nga po ito sa August 1 to 10. Ang voter registration na nila ito, ang target yung para sa sangguniang kabataan, makapagparehistro po sila ng mga buboto sa SK. Kasi sayang din naman. At kasama na rin dito, mga kababayan, yung halimbawa, mag-change ka ng address mo, pwede po yun. Halimbawa, ako nandito ako ngayon sa Bulacan, dati akong botante sa Navaliches, nagparehistro ako at nailipat yung aking precinct, binago yung aking precinct number at ngayon active ako, botante dito. Pwede po yun sa voters registration kung gusto niyo po magpapapalit ng place ninyo.
voters mamurot, sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng ganon, wala po tayong boboto na 15 to 17 years old para sa mga kabataan sa sangguniang kabataan. Okay. Ayun lang. Excuse me. Okay, yun lang, no? Yung pinaka-target na interview na ating iniintay dito kay Garcia, no? Comelec Chairman Garcia. So, mga kababayan, wala pa din. Asan ba ang presidente ngayon? Nasa USA? Di po ba? So, maaaring pag-uwi niya, didesisyon na ito. O sa mismong zona na. Kasi kung bibilangin po natin, ilang araw na lang, wala na pong isang linggo. Dahil sigurado, pagbalik po ng presidente, ayan na po yung kanyang paghahandaan, yung kanyang magiging speech sa zona. At possible na maisasama nga itong mababanggit itong desisyon sa usapin ng BSKE. Sabi ko rin kanina, dapat meron na pong desisyon. Dapat meron na pong gagawin. Hindi lang po kasi pwedeng pabayaan na kasi meron na pong naipasang batas eh. Kapag meron na pong naipasang batas, dapat po dyan, ang kasunod na po niyan ay di-desisyonan. Di ba? Pipirmahan, ibibito, or lapse into law. Kasi kung titingnan nyo, kung gusto talagang itutuloy, di ba? Bito lang naman ng ano niyan eh. No? Ibibito lang ng presidente. At sandali lang naman gawin yun. Pag binito niya yan, susulat siya sa legislature kung ano yung kanyang dahilan, bakit niya ito binito. Para pag nagbukas uli yung Congress, pag-aaralan ulit yan kung dapat pa bang simulan ulit yung paggawa ng batas na ito kasi tapos na yung 19th Congress. Magiging parang back to zero ito eh. Kung hindi na sila magkaroon ng interest, doon mamamatay na yung panukalang batas na yun. At tuloy-tuloy na sa December 1, 2025. Alright, mga kababayan, yan lamang po yung ating update ngayon para alam niyo yung mga nangyayari. So, sa mga bago lang dito, subscribe and pakishare ng video. Ulit, opinion niyo, importante. So, hanggang dito na lang. God bless.